Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM. And me, Elaine! At sa episode na to, first impression video tayo ng Geely EX5. Ano, ready ka na? Parati naman eh, tara na! RIT, Riding in Tandem, RIT, Riding in Tandem. Ang makina nito ay electric motor. May maximum net power ito na 160 kilowatts at may maximum net torque naman na 320 Newton meters. Ang battery type nito ay lithium iron phosphate na may battery capacity na 60.22 kWh. Ang WLTP combined driving range naman ay 425 kilometers at ang NEDC combined driving range ay 490 kilometers. Visit our website, rit-ridingintandem.com para sa mga articles, price list, at loan calculator para malaman mo ang down payment at monthly amortization ng sasakyan na gusto mo. Hindi ordinaryong sasakyan tong gamit natin ngayon, yung Geely EX5, kasi walang internal combustion engine. So ang makina lang nito, electric motor dahil electric vehicle to. Kung gusto nyo ng premium daily driver na napakababa lang ng konsumo pag pinaandar nyo, eto yung bagay sa inyo. Sa itsura nitong EX5, medyo siya, bilugan. Oo. Yung silhouette niya, parang regular kotse, pero pag tinignan mo na talaga yung itsura niya, makinis. Makinis lahat. Sa unahan, walang butas yung grills. May butas, pero dun lang sa bumper, may konti lang dun. Tapos yung mga ilaw niya, aggressive pero parang nonchalant, parang ganon. Kasi siya, pantay siya dun sa katawan di ba? Oo. Sa sides, ganon din, yung mga shapes niya, swabing-swabe lang yung mga kurba hanggang sa likod, ganon pa rin. Pero gustong-gusto ko kasi sa likod, yung ilaw niya, kasi yung taillights niya, sobrang laki, na one piece na sobrang laki. Tapos, pag tinignan mo, puro LED kasi na line, kaya parang nakaka-mesmerize siya sa gabi. Simpleng-simple yung design ng sasakyan, pero high-tech na high-tech pa rin kasi mga ilaw nito, mga LEDs. Sa unahan niya, yung headlights niya, naka-projector pa yung LED. May mga cameras at saka sensors din to para sa ADAS system. Sa likod, yung usual, defogger, wiper, camera ulit, parking sensors. So, lahat naman ng tech nandito na. Sa sides, may mga konting matte body moldings. Maliliit lang kaya hindi siya masyadong halata. Maganda rin yung gulong nito, naka 19-inch to na rims. Ang size ng gulong, 235/50 R19. Automatic din yung tailgate na to. So, pag pindot mo, kusa na siyang bumubukas. Ang charging port naman nito nasa passenger side sa unahan. Ang charging ports, type 2 na to. Hindi ka na mahihirapan na pagpipili ng anong charging port kasi usual naman talaga sa Pilipinas yung type 2. At saka pwede rin siyang AC tsaka DC charging. Ang AC charging nito, yung 10% to 100%, aabot ng around 6.1 hours. Tapos yung DC charging naman niya from 30% to 80%, nasa around mga 20 minutes. Ang bilis. Oo, pero kung capable yung charging mo. Oo. Kasi so yung kunwari, AC charging mo tapos 2 kilowatt lang, syempre iba yun. Dapat yung AC charging mo medyo mataas. Pagdating naman ng interior, medyo minimalistic dito kasi konti lang yung mga buttons. Kung swabe yung design sa labas, swabe rin dito sa loob. Pero ang nagsashine dito, yung pagkalaki-laking screen. Ang instrument cluster, 10.2 inches at ang infotainment system ay 15.4 inches. So, laptop size na siya. So, hindi rin basta-bastang screen to, kasi meron din siyang Apple CarPlay, Android Auto, tsaka marami pa ditong mga apps Pati yung controls ng sasakyan, yung drive modes, yung energy system, yung aircon controls, nasa baba. Tsaka yung mga pang-warning ng sasakyan, nandito na lahat ng controls nun. Tapos ito yung maganda na paborito ko, Meron kasi tong massage seats dito sa parehong harap, sa driver at saka passenger side dito sa harap. So, nandito rin yung controls niya dito sa infotainment screen. Pati ventilation. Teka, so ganyang usapan i-on muna natin. Teka, ngayon, massage. Ayan, okay. So, syempre, para medyo relax tayo habang nagmamaneho, Kasi, alam mo, meron talagang kahinaan tong sasakyan na to Kasi, di ba, ang lalaki ng salamin niya. So, madaling kita mo sa labas yung mga kalsada, yung mga tao. Pero ang problema kasi dito,
pagka ganitong maaraw, kailangan mo talagang may Ceramax Nano Ceramic Film. Kasi tagos na tagos lahat ng init ng araw. Ayan o, ramdamin nyo, aray, di ba? Ano na ngayon summer na, tapos na yung tapos na yung season ng Pasko. Oo, kaya kung yung mga sasakyan nyo, wala pang tint, or luma na yung tint, o nagbabubbles na yung tint, magpalagay kayo Ceramax Nano Ceramic Film para sa up to 99% heat rejection. Meron pa siyang shutter protection, glare reduction para hindi kayo Correct. nasisilaw sa gabi o sa araw. Yan, palagay na kayo details at sa baba. Walang presyo ang comfort. Ang mga ginamit na materials dito sa loob, mga soft touch materials. So, komportable siya. May mga leather din, may mga piano black finish. Meron niyang metallic accent pa dito sa gitna na merong design na wave na ganda yung social. Tapos, yung mga cup holders kasi nakatago pa dun sa loob. Kaya ang ganda niyan tingnan, no? Kung ayaw mo makita yung cup holder, isarado mo lang, ang linis-linis. Pati suksukan ng card meron, ayun no. Oo. Hindi siya pwedeng ihalo para hindi halo-halo, ganun. Ay, saka, ang nakadagdag pa kasi sa linis nito, no, yung shifter niya kasi nawawala rin dito sa gitna. Ang shifter nito, nandito siya sa stock ng manibela. So, nasa right side lang siya. Pagpababa, drive, pagpataas, reverse, tapos ang park, pindutin mo lang yung dulo. Ang manibela rin ito, leather wrap, tapos maraming mga pindutan dito sa left and right side, no. Yun nga lang, kailangan mo siyang busisiin muna na nakahinto yung sasakyan bago mo gamitin kasi medyo kung titingnan mo lang na ganito, wala kasi siyang makasulat kung para saan. Correct. Yung instrument cluster nito, yung iba kasi 'di ba, yung hindi mo pwedeng palitan ng nakalagay. Ito kasi naiiba-iba, nandito lahat yung control sa manibela. Kaya iso-scroll mo na lang siyang ganun. Maliban pa dun sa malaking dalawang screen, no, meron pa tong isang screen, no, heads-up display nandun. So, habang nagdadrive ka, nakikita mo dun yung speed ng sasakyan. Oo. Makikita mo rin dun kung may sasakyan sa unahan mo, kahit makikita mo naman. Para kasi sa ano yan, sa adaptive cruise control yan. Correct. Para alam mong nasa-sense niya yung sasakyan sa unahan mo na alam mong hindi niya bubungguin yun kasi nakikita niya. Oo. Dito sa gitna, no, wala nga siyang masyadong button. So, meron lang siyang 4 na buttons pang controls ng aircon. So, yung on-off, yung auto, yung recirculate, tsaka yung pang defogger. Tapos, meron din siyang rotary knob dito, pang sa volume lang naman yun. Dito naman sa ilalim, meron nga tayong mga cup holder. Sa ilalim nun, meron tayong wireless charger. Tapos, yung katabi niya, pwedeng patungan ng cellphone or ng wallet or ng card. Bahala na kayo. Meron din tayong compartment na malalim. Sa ilalim nun, meron pang isang open compartment. So, pwede kayong maglagay dyan ng bag or kung ano man. Meron tayong power outlet na 12 volts. Tapos, meron Type A at saka Type C na USB na saksakan. As in, bag na malaki ha. Malaki talaga yung space. Oo, yung mga crossbody bag. Pwede doon. Ang mga upuan din, no, naka-leather din. So, katulad ng mga nasa paligid natin, naka-dark blue na kulay din siya. May perforation yung gitna para nga sa ventilation at saka para syempre hindi tayo mainitan. Tapos, itong maganda rin dito, no, meron tong 16 speaker system. Napakarami. Meron malaking speaker nga dito sa gilid, sa harap sa ibabaw ng dashboard. So, ang tatak niya ay Fly Me sound. Fly Me or Flyme? Pero feeling ko Fly Me. Fly Me sound. Pero in fairness, napakaganda talaga ng tunog niya. So, Oo, 16 ba naman? Diyos ko. maganda. Parang nasa concert. Sa likod naman ito, merong aircon vents, isofix tethers, yung space niya, kasya ko. Yung space ko sa tuhod, isang fist pa, sa ulo, maluwag na maluwag. Tapos, sa compartment naman, maluwag na maluwag din siya. Actually, kung pang weekend lang ng buong pamilya, kasya dyan for sure. So ngayon, pupunta muna kami sa Cafe Belardo at bibili kami ng kape kasi naubusan kami. Kita-kits na lang tayo mamaya para sa driving part ng sasakyan. At sa driving part naman tayo, kamusta nga ba to? Siyempre EV, automatic na yun, no? Napakatahimik dito sa loob. Yung suspension din ito, no, napaka-komportable, napaka-smooth, para ka lang nag-glide. Hindi nyo masyadong mararamdaman yung mga bato-bato sa kalsada, yung mga uneven sa road. Gusto ko to, yung kunwari yung pang-araw-araw mo, tapos ganito yung ride, napakaganda nito. Sa long ride, di ka mapapagod. Correct. Pero kahit gano'n, yung steering nito napakaganda pa rin. Kasi yun nga no, yung
weight kasi ng sasakyan na to nasa battery, so nasa baba siya talaga. So kanina medyo binilisan ko ng konti sa mga kurbada, pero maganda talaga, kapit na kapit yung feeling mo. Pagka naliko nga, parang yung, alam mong hindi ka lalagpas sa linya, nandun ka lang, pasok ka lang. Parang naka-release sa linya, ganun yung pakiramdam niya. Yung accelerator nito, swabing-swabe lang din, hindi siya yung nakakabigla. Yung braking, swabing-swabe lang din. Kahit yung sport, hindi siya yung parang G na G. Hindi siya yung bigla. Pero siya, matulin. Yung pabilis ka talaga ng pabilis, pero hindi yung parang magba-blackout ka, hindi ganun yung pakiramdam. Parang gumaganyan ka lang ng gumaganyan. Dumidiin ka lang ng dumidiin sa upuan. Swabe lang din, ganun. Ganda. Tsaka ito pa para, di ba, sabi mo, hindi ka mapapagod dito pag dinrive mo. Kasi nga, maganda yung suspension, yung comfort level. Tapos may massage ka pa pag nangalay ka. Ayun nga. Nyari, masakit na yung likod ko kasi tagal na namin nasa biyahe, gano'n. Tapos mamassage ka. At ito nga pala, hindi namin nasabi kanina, yung massage nito, parang 6 na modes. Parang may, kunyari, gusto mo ng lower back, shoulder, may wave, ganyan. Ikaw mamimili, tapos may 3 level of intensity. So, pwede mo mas malakas, pwedeng mahina, bala ka na. Yung driving modes din ito, meron siyang eco, normal, at saka yung sport. Pero eco lang naman kami, okay na eh. Pero kung gusto mong medyo matuling ka mag-drive, yung normal, pero yung sport mode, actually hindi mo na kailangan, mas masyadong matulin. Ito pa nga lang, ano nga ba tayong mode niya yun? Wait, comfort. Ay, yun, comfort mode. So, yung comfort mode nito, hindi nakakaya to ng mga ibang ICE na maliliit na makina, hindi nakaya to. At saka pag yung mga katulad lang naman ng kalsada rin namin, syempre may maraming mga kalsada maraming mga sasakyan na yung mga chill lang yung takbo. So yung ganito, okay na yan dyan. Yung size din ng sasakyan, manageable siya. Hindi siya ganun kalaki. So kung masisikip yung mga kalsada sa inyo, kayang-kaya nito. Tsaka yung hood niya pala nga mababa. So yung position namin na nandito. Actually, hindi ko kita yung hood. Pero kita ko na yung nasa harap ng hood. Isa pang kinaganda nito dahil nga electric motor may instantaneous torque, kaya kahit matulin ka na, tas diinan mo pa, meron siya palaging ibibigay. Instant. Plus, ito rin nga pala, meron nga rin pala tong V2L function. So, pwede kayong magsaksak ng mga gamit-gamit dito. Pero ang mas maganda dyan, meron siyang V2V. So, ano yung V2V? Vehicle to vehicle. So, pwede kang mag-charge ng ibang vehicle kung wala na silang charge. Correct. So, ganun. So, okay yun. Magandang addition yun. Kunyari, kayo, yung naka-convoy kayo, ganyan, puro mga EV. Nawalan ng charge yung isa or konti na lang, kakapusin. Cha-charge mo na kita. Bigyan mo na kita ng 50 kilometers para makauwi ka. Pwede yun. Diba? Pwede rin business yun. Per kilowatt hour tayo. 50 lang per kilowatt hour. Yung mga mauubusan na ng battery, pwede ako mag-charge. Isang advantage pa nito, mura kasi talaga yung kuryente. So, mas mura talaga siya kaysa sa gasolina. Yung maliliit na EVs, mga piso lang per kilometer. Basta easy ka lang mag-drive. So, ito, ganun lang din. Mga 2 pesos, ganyan. Para sa akin kasi nakaranas na kasi kami ng EV, ng plug-in hybrid. Medyo allergic na talaga kami sa gas station. So kung ganun ka, bagay na bagay sa ito. Plus, kung may sarili kang bahay, ang maganda nito magpalagay ka pa ng solar. So ibig sabihin, lahat na ng gagamitin mong kuryente para dito sa sasakyan mo, libre. Hindi lang yung mga appliances sa bahay, pati sasakyan mo, libre. Pati sasakyan mo, libre ka. So imagine nyo na lang yun. Kasi malamang naman yung nanonood nito, malamang afford mo naman yung ito. So kung afford mo to, malamang afford mo rin yung mga solar panel. So maganda talaga yung solar system ang partner ng EV. Magandang investment talaga. Ang combined driving range nga pala nito according sa WLTP ay 425 kilometers. So malayo-layo na rin yun. Ang Geely EX5 Max ay nagkakahalaga ng 1,799,000 pesos. Ito naman ang safety and security features. Maraming salamat po sa Geely Philippines sa pagpapahiram nila sa amin ng sasakyan. Dito na tayo sa segment na The Good and the Bad. So sa bad, malamang may mga nanonood na ito na sayang wala namang charging station sa Pilipinas. Actually, yung 400 kilometers, pag bibili ka kasi ng EV, dapat alam mo na kung saan yung biyahe mo. So kunwari sa amin, less than 10 kilometers yung papunta doon sa studio.
less than 10 kilometers din syempre yung pabalik. Kung mag-SM kami, another siguro 5 kilometers na additional lang doon sa 10 kasi on the way naman eh. So kumbaga sa isang araw ang magagamit na namin mga 30 kilometers, 40 kilometers na. Paano mo pa uubos yung 400 kilometers kung ganun lang naman yung gamit mo, di ba? So, mga 10 araw mo gagamitin. di ba? To put into perspective lang. Kasi yung iba kasi parang, nako, sayang, walang charging station. Yeah. Para alam mo lang din, no, from General Trias, Cavite, Sa to amin. Nueva Ecija, sa amin, sa Pamaldan, 200 kilometers lang yon. 425 kilometers to. So, makakapunta ako at makakabalik theoretically. Pero syempre, pag nandun na ako sa amin, edi magcha-charge na lang ulit ako doon. Correct. Meron naman kasi itong kasama na portable charger. Pero kung inyo rin naman yung pupuntahan mo, edi mag-charge ka na lang doon. At saka yung charging stations kasi, sa ngayon sa nakikita ko, yung simula dito sa Manila, pa north, marami. Marami na sa NLEX, yung pagbaba mo ng Skyway, unang gas station dito sa right, papunta ng north, meron na doon. So, pagdating mo ng T-Plex, dulo noon, meron din doon. Pagdating mo ng Baguio, meron din doon. Correct. Nagpunta nga kami sa La Union, yung mga hotel mismo doon, meron doon. Sa Subic, pumunta ka ng Asea Beach Resort, meron din charger doon. So, kumbaga ang dami na ngayong may charger pa north. So, yung pa south, yun kasi hindi ko pa kabisado. Pero sa nakikita ko, yun pa yung medyo, sige, tingnan nyo muna kung meron doon. Correct. Kasi hindi ko rin sigurado kasi ako, puro kasi north kami. Tsaka di ba pagka rin naman aalis kayo, tas malayuan, tapos alam mo yun, yung naka-EV kayo, kailangan din naman kasi i-check nyo kung saan kayo pwedeng mag-charge just in case. Kasi syempre, dapat ready kayo sa kung ano man ang mangyayari. Pero syempre, pagka kunwari ang biyahe mo, no, minsan nagwa 1,000 kilometers ka in a day. So yun yung kagaya ng kapatid ko. Talagang minsan, hindi naman palagi, pero umaabot siya minsan ng 1,000 kilometers a day. So yung kung ganun kasi yung biyahe mo, hindi po pwede talaga sa yung EV, no? So mag-isip-isip ka rin kung ano yung para sa iyong sasakyan talaga. Ako naman, no, ang nakita kong bad, kasi hindi naman din kasi lahat ng tao ay mabilis natututo sa mga technology. So, may learning curve talaga. So, kailangan talaga, bago mo siya, syempre, paandarin. At least man lang yung basics. Alam mo. Kasi kunwari kagaya dito sa steering wheel, di ba pagka usually pag adaptive cruise control, may kita mo na doon yung adaptive cruise control, pindutin mo. Dito kasi wala. Dito ang nakalagay lang okay, tas arrow, tapos asterisk, tsaka X. Oh. Di ba parang, para saan to? Up, down, left, right lang yung mga nandyan. Pero ano naman, pagka nakuha mo na yan, okay na rin naman. At saka ano nga rin pala, no, wala tong yung engine start-stop button. Pagpasok mo, basta dala mo yung susi, maandar na yung sasakyan. Tapos paglabas mo, nilak mo yung sasakyan, mamamatay na siya. Yung iba, syempre, na ano pa, na paano to bubuksan, paano to paandarin, paano to papatayin. Yung mga ganon. So, dapat yun, alam nyo rin, di ba? Additional pa doon sa Tecno, may mga tumutunog-tunog kasi dito, no? So, kung ayaw mo nung may mga tumutunog-tunog, kailangan i-off mo. So, yun nga, dagdag din yun sa learning curve kasi kailangan alam mo kung saan mo pindutin. Hahanapin mo kung saan mo papatayin yun. Para mabilis ka. Oo, kasi ito. May mga driver naman talaga na ano yun, alam mo yun, may konting tumunog lang. Ano yun? Isa pang napansin ko, no, yung second row seats, pag kasi tinupin nyo, hindi siya flat. Pero marami pa rin naman kayong malalagay doon, di lang siya flat. Ang pinakagusto ko naman sa sasakyan na to, yung sobrang tahimik, sobrang komportable. Pag pagod ka na kasi sa trabaho mo, di ba? Parang gusto mo na lang ba yung manahimik ka ba sa isang tabi? So, pwede mong gawin yun dito sa sasakyan. Tapos magpamassage ka na lang. O, yan. Manahimik ka sa isang tabi at magpamassage ka na lang. Pwede mong gawin yun dito. Ako naman ang nagustuhan ko yung meron siyang V2V, vehicle to vehicle charging capacity. Kasi madalas V2L, no, 'di ba? Yun yung ibang Pero ito kasi vehicle to vehicle. So pwede kang mag-share ng battery. Pwede mong business. Ay, walang charger pala doon. Tambay nga muna ako doon. Oh, ano ka, on-call ka? On-call charger, pwede. 'Di ba? Kung naghahanap ka talaga ng pang everyday driving na komportable ka lang, na matipid talaga dahil nga hindi ka na magagasolina, kuryente ka na lang, na high-tech, na lahat naman nandito okay na okay to. Mag-test drive na lang din kayo para maramdaman nyo. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy po kayo at may natutunan kayo sa video namin. Next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT,
Riding in tandem, siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine.